Natapos tayo kung saan nagsaad ang bida habang nakahubad na kayanan niyang gamutin ang Beast King sabay labas sa kutsilyo sa kanyang kamay. Kasunod nun ay agad niyang ginamit ang kutsilyo para sugatan ang kanyang dibdib na banda sa puso nito at matapang niyang sinabi na bago niya ito mailigtas kailangan munang pumatak ang kanyang dugo. Pagkatapos niya itong sugatan ay agad niyang itong itinuro sa Beast at pinamamadali ito para inumin ang kanyang dugo habang maaga pa. Namumula naman ito at nahihiya dahil sa pagkakita nito sa katawan ng bida. Tinapin din nito ang isa niyang mata habang sinasabi sa bida na kung ano ang pinagsasabi nito dahil para sa kanya na isang Great Emperor ay imposible niya itong gawin. Ipinaliwanag naman ng bida sa kanya ng mabuti na ang kanyang heart blood daw ay magpaprotekte daw ito sa core ng Beast. Pagkadinig nito sa paliwanag ng bida ay wala na itong nagawa at nahihiya itong sumang-ayon dahil wala na daw siya pakialam kung ano ang mangyari basta ang mahalaga daw ay magagamot na siya. At habang dinidilaan nito ang dugo sa dibdib ng bida ay patuloy pa din ito namumula kaya napapasabi na lang ito na sana nga ay maging okay na ang kanyang hardcore pagkatapos nito. Nagmatikman na niya ito ay sobra itong nasiyahan sa lasa ng dugo na kanyang nainom at para siyang napunta sa langit. At napasabi pa ito sa kanyang dugo na para daw itong napapalibutan ng kung anong uri ng lakas at di niya mapigil ang mapasigaw sa kasiyahan na kanyang nararanasan. Pagkatapos nun ay napaupo ito at ang bida naman ay nakapagsuot na ito ng damit at tinanong ang Beast King na ang injury daw nito ay na-stabilize na kaya ngayon daw ay baka pwede nitong sabihin ang kanyang pangalan sa kanya. Dahil sa kabila din naman daw ng lahat ay siya naman daw ang master nito. Di naman ito tumanggi pa at agad nang sinabi ang pangalan nito sa malumanay na tono at siya daw ang Great Emperor na si Deilo. Kasunod nun ay mahinahon itong nagtanong sabi na ngayon daw ay kiniklem na daw nito na siya na ang kanyang master ay pwede daw ba na sabihin ng bida sa kanya ang. Bago pa man niya ituloy ang kanyang tinatanong ay may madilim na ekspresyon itong tinignan ng bida, at bago niya itinuloy ang kanyang tanong na kung pwede na sabihin sa kanya nito kung paano niya saktong nalaman na may injury ito na kagagawa ng isang dragon power. Nakaramdam naman ito ng konting takot sa paraan ng pagtatanong ni Deilo sa kanya at napaisip ito na ang connection daw ni Deilo ay isang extinct dragon clan at malinaw na ito ay hindi simple lang at sigurado siya na hindi nito alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kasunod nun ay napabuntong hininga ito habang naalala nito ang nangyari sa kanya noon na kung saan natalsikan ang mata niya ng dugo ng dragon, at sinabi na may malungkot na tono kay Deilo na hindi naman daw niya ito nais na itago kay Deilo dahil nung 2 months pa lang daw ang nakaraan kung saan natalsikan ng dugo ng dragon ang kanyang mata. At mula daw nun ay pag nag-focus siya sa pagtingin sa mga beast ay nakikita daw niya ang panel na kung saan dito naka-record ang lahat ng information tungkol sa beast na kanyang tinitignan. Dagdag pa niya na ang injuries daw nito ay nakita niya na naka-display sa information ng panel na ito at tinatawag niya itong system. Kasunod naman nun ay naalala ni Deilo ang isang dragon na may nagliliyab na mata na kahalitulad ng sa bida. Saan pa nito sa kanyang isip ay sasalaysay daw ng bida dito parang lahalin tulad ito ng isang legendary demon god eye. Dagdag pa niya habang inaalala ang pulang mata ng dragon god ay ang demon god eye, ay maaring makakita ng lahat ng information na tungkol sa magical beast at napapagkamalan daw ito ng bida na isang system. Pero dito nito alam na ang kapangyarihang ito ay tanging namamana lang sa Dragon Clan Demon God at bakit daw ang bida ay isang tao lamang. At napatanong pa ito sa kanyang isip na may seryosong mukha na nakatingin sa bida na kung sino daw ba talaga ito. Nang dahil sa titig nito ay nagsalita ang bida na kung may sasabihin ba ito sa kanya na kung ano. Pero di naman ito sumagod agad at napasabi na lang sa kanyang isip na kahit ano pa ang bida ay siya pa din ang kanyang master, at kung ito daw ay tutuong na demon god ay ang pagsunod dito ay magkakaroon sa kanya ng isang malaking benepisyo. Kasunod nun ay imupo ito ay masayang sinabi sa bida siya ay naka-jackpot, na siya naman hindi maintindihan ng bida sa kung ano ang ibig sabihin nito na siya ay naka-jackpot. At may buong kumpiyansa nito sinabi sa bida na ang mga mata nito ay nag-mutate dahil sa dugo ng dragon na tumalsik dito kaya nag-transform ito sa legendary demon god eye. Nagulat ng ang bida sa narinig nito sa nangyari sa kanyang mata at kinumpirma nito kung Dragin ay batalag ito at hindi isang system.
May panunuya naman ito nagsaad na wag managinip ang bida dahil hindi naman daw itong isang transmigrate at labis lang daw ito nagbabasa ng isang novels. At ang data na nakikita nito ay isa lamang external manifestation ng Demon God Eye. Napahanga naman ito sa ginawang pagpapaliwanag sa kanya ni Dalo tungkol sa kanyang mata at sa abilidad ng Demon God Eye. Subalit napahawak ito sa kanyang baba habang napaisip na kung ganun daw ay bakit may narinig siyang nagsalita nung nakaraan. Naalala naman niya ang panahon na nangyari ito na kung saan habang nasa braso niya ang maliit pa na si Black Fang ay may narinig siyang nagsalita na bilasan niyang kunin ang magic crystal dahil kaya nitong ma-awaken ang kanyang beast bloodline at tagumpay itong mag-transform. Naisip pa nito ang mga nangyari sa kanya at ang una ay pagkatapos ng pag-atake ng Demon Dragon ay ito ang nagturo sa kanya para makita ang crystal, at nagsalita na, ito daw ay kayang mag-awaken sa Black Fang bloodline. At nung ginaganap daw ang Azure Dragon Trial ay pinakain niya si Black Fang ng crystal para ma-awaken nito ang kanyang bloodline. At hindi nito inaasahan na nag-evolve nga si Black Fang at naging Hellstone Wolf kaya nagawa niyang makapasa sa Academy Trial. At ang sumunod daw na nangyari ay di niya sigurado kung nangyari daw ba ito ulit. Samantala habang nasa malalim siyang pag-iisip sa harap ni Dalo ay may isang beast na nakakita sa mga ito mula sa malayo. Na may nagliliyab na kapangyarihan at nagmamasid at naghahanap ng tamang panahon para umatake. Maya-maya pa ay tuluyan na nga ito umatake habang hindi pa nakahanda ang dalawa, kaya naman kinagulat nila ito ay di malaman ang ano ang kanilang gagawin sa malakas na shockwave na pinakawalan ng beast. Kaya naman sinigawan siya ni Dalo na itigil nito ang kanyang pag-iisip ng malalim, at makikita natin na nakaharap na ang dalawa sa beast na nagpapalabas pa din ng matinding kapangyarihan. Maya-maya pa ay nakilala na ito ng bida at ito daw ang beast na naghulog sa kanya sa bangin at ang pangalan ng beast na ito ay Lava Lion Tiger Beast. Habang nakaharap sa malakas na presensya ng beast ay napasabi ang bida na di niya akalain na hahabulin nito siya hanggang dito. Di naman nila inaasahan na bigla aatake ang Lava Beast sa kanila buti na lang ay nakaiwas sila kahit na papaano pero ang bida ay nawalan ito ng balanse sa pag-iwas kaya napapatumba na ito sa sahig. At nang makasandal na siya ng tuluyan ay napamura ito dahil nangangalit ang mata ng beast na nakaharap sa kanya, at handa nang magsagawa ng atake tungo sa kanya subalit di napapansin ng bida na may namumuon aura sa likod nito. Kasunod nun ay mabilis itong umatake sa Lava Beast na siyang nagawang magpatihil dito para umatake at napahiyaw ito sa sakit ng atake na kanyang natanggap. Sa nangyari labis itong kinagulat ng bida dahil sa sobrang bilis ng atake na yon ay hindi niya ito namalayan o makita man lang dahil sa bilis nito. Kung nakarating ka na sa part na ito ay maaari po ba na pakipindot ang like sa ibaba, maraming salamat po. At ang mabilis pala na umatake na yon ay walang iba kundi si Dalo at napapatawa ito dahil kahit siya daw ay may injured ay siya pa din daw ay isang emperor at hindi siya dapat nitong i-provoke. Subalit din naman nakinig ang Lava Beast dito at agad itong umatake gamit ang kanyang paa na may matalim na kuko habang may malakas na sigaw. At sa atake nito ay di nakaiwas si Dalo kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog ng lupa sa kinaroroonan ng mga ito kaya nabalot sila ng alikabok. Nang mawala ang alikabok ay makikita na natin na nagawan salagi ni Dalo ang pag-atake ng Lava Beast habang nakahiga sa sahig habang pinipigilan ang Lava Beast. Kaya napamura ito dahil daw wala daw respeto ang Lava Beast sa kanya na bilang isang emperor kaya makikita daw nila ngayon ang hinahanap nito. Kasunod nun ay galit itong nagpakawala ng pulang shockwave sa beast upang turn ito ng election, ng leksyon. Maya-maya pa ay nagkaroon ng parang mata sa likod ng beast na matalim na nakatitig dito at nagpapakawala ng matinding kapangyarihan at tinawag niya itong Heaven's True Eye. At sa nangyari ay nanuyot ang Lava Beast at unti-unting nawala ang liyab nito sa katawan at naigan bato na ito na unti-unting nagbibitak. Hanggang sa tuluyan na itong nabasag sa harapan ni Dalo kaya dahan-dahan na ito bumabangon, samantala ang bida naman na nanunood lang sa malayo ay nakahinga na ng maluwag nang makita na patay na ang Lava Beast, at napasaad na sa wakas ay ligtas na sila, subalit hindi daw maganda ang pakiramdam nito. Pagkatapos niya itong sabihin ay bigla na lang ng labo ang mata nito at unti-unti na itong nagsasara kaya may pag-aalala na tinawag ni Dalo ang pangalan nito.
Napunta na tayo sa consciousness space ng bida at dito ay may nagsalita ang figure na sa di kalayuan na sa wakas ay nagising na ang ating bida. At ang nagsalita pala na ito ay isang malaking dragon na may demon god's eye, at sa katawan nito nakaupo ang bida na labis na nagtataka at nagtatanong kung sino ang nandito at kung sino daw ang nagsasalita sa kanya. Naging labis pa ang pagtataka nito nang mahawakan niya ang katawan ng dragon kaya nagtanong ito ulit kung sino daw ito at kung saan siya naruroon. Nagsaad naman ang dragon na kung nakakalimutan na daw ba siya ng bida dahil siya daw ang nagturo sa kanya para sa pag-evolve ng beast nito. Agad naman ito naalala ng bida na siya pala ang naririnig nito na nagsasalita ng diretso sa kanya para mahanap niya ang Bloodline Awakening Crystal. Kaya tinanong ito muli ng bida kung sino pa talaga ito. Nagsaad naman ito na siya ay na-awaken ng kapangyarihan ng Bloodline subalit hindi nito alam kung sino ba talaga siya. Napaisip naman ito sa sinabi ng Dragon Tongkol sa kapangyarihan ng Bloodline kung ito daw ba ay dahil doon sa Dragon Blood na tumalsik sa kanyang mata. Nagsalita naman ang dragon na ang alam lang niya ay matutulungan siya nito na maabot ang Supreme Glory. Natawala naman siya dito dahil sa kung ito daw ay di niya alam kung sino siya ay magagawang tulungan siya kaya nagtanong siya kung nagpapatawa daw ba ang dragon. Subalit nagsaad lang ang dragon na alam niya na alam na ng bida ang kakayahan nito dahil nasaksihan daw ng bida ang kung ano ang kaya niyang gawin. Kasunod nun ay lumabas ang information sa harap ng bida at nang mabasa niya ito ay pinagpapawisan na lang ito sa kanyang nakikita. At napasabi ito na ang system panel daw pala ay ang dragon daw pala talaga ang may kagagawan nito. At nag-usap pa ang mga ito na para bang nakikipag-chat lang sa messenger. Sabi ng dragon ay nakikita nito ang lahat ng information tungkol sa mga magical beast at ang gagawin lang daw ng bida ay summon siya sa kanyang consciousness. At siya ay magpapakita kaya sundin nito ang kanyang instruction at siya ay magiging legend sa lahat ng mga tao. Labis naman siya nagulat dito dahil napakadaming benepisyo ito sa kanya kaya nagtanong siya kung ano ang goal ng dragon. Sumagot naman ito na para daw ma-recover nito ang kanyang nawawalang memorya pero deep down siya masyadong sigurado dito. Nagtanong naman ang bida na kung bakit daw ito nagpikita sa kanya ngayon dahil sa naisip niya na ito ay isang system lamang. Nagsaad naman ang dragon na dahil sa ang lakas nito ay tumataas kaya ang kanyang mental connection ay na-stabilize niya at ngayon daw na dalawa na ang na-contract nito na beast ay oras na para siya ay magpakita. Binago naman ng bida ang usapan at nagtanong kung paano nila tatapusin ang kanilang usapan. Sumagot naman ito na ang kinalalagyan nila ay ang kanilang pinagsamang consciousness kaya kinuha na niya itong pagkakataon para magkita silang dalawa. Nagtanong pa ang bida kung siya ba ay patay na. Na hindi naman sinang-ayunan ng dragon bagkus ay sinabi nito oras na para ito ay gumising. Bago pa man siya magising ay nagtanong siya ulit kung magkikita pa ba sila ulit, na di naman sinagot ng dragon at ang sabi lang nito na siya ay laging lang na nasa tabi nito. Kasunod nun ay nalipat na ang eksena sa hospital kung saan nandito ang bida na kagigising lang sabay tanong sa isip nito na kung bakit daw ito nagtapos dito sa hospital, dahil sa pagkakaalam niya ay nasa kuweba siya nung bago pa siya mahimatay at pumasok sa kanyang consciousness. Sa pag-iisip nito ay bigla dumating ang guro at ang principal na nakita sila nito na nagising na kaya may pag-aalalang tinawag ng dalawa ang pangalan ng bida. At nagsaad pa ang guro na binigyan daw sila ng bida ng labis na pag-aalala. Mabilis naman bumangon ang bida at napahawak sa ulo nito habang sinasabi sa principal na sa pagkakatanda daw ng bida ay nasa liblib siya ng cliff cave, kaya napatanong ito kung paano siya napunta sa hospital. Sinagot naman ito ng principal na ang rescue team ang nakahanap sa kanya sa loob ng kuweba at nadiskubre nila ito siya na wala ng malay na nakahandusay sa lupa. At may pagtataka pa nitong tanong na kung ano daw ang nangyari sa kanya sa kuweba dahil sa nakita nila ang bangkay ng Lava Lion Beast sa loob ng kuweba, na kung saan nandun ang bida at ito ay may 100 meters lang ang layo mula sa bida. Napangiti naman ito habang pinagpapawisan ng malamig at sinagot lang ng pabalang ang principal na siya na daw mismo ang nagsabi na siya ay walang malay kaya paano daw ba niya malalaman kung ano ang nangyari doon sa kuweba. Dagdag pa niya na hindi naman daw siguro na pinanghihinalaan nila siya na isang one-star beastmaster na muntik nang mamatay ay magagawang makapatay ng isang Lava Lion Beast.
Napaisip naman ang principal sa sinabi ng bida dahil sa tama naman daw ito sa kanyang sinabi kaya baka daw siya ay labis lang na nag-iisip ng sobra. Kasunod nun ay team na sinabi nito na wag nang mag-alala ang bida dito, sa kadahilanang ang kanilang academy ay iimbestigahan ang nangyaring aksident para mabigyan ito ng sapat na paliwanag sa mga nangyari. Napangiti naman ito at sinabi na nagtitiwala daw ito sa principal sabay hawak sa kanyang ulo na parabang nahihiya. Nagsaad naman ang guro na siya at si Merong Zinzin ay parehong binigyan ng S dagdag na rating at higit pa doon ay nagawa nila na mabreak ang record sa kanilang Yinanshan trial. Kaya naman mag-focus ito sa kanyang pagpapagaling at maghanda ito sa paparating na freshman ranking na gaganapin isang buwan mula ngayon. Kasunod nun ay umalis na ang dalawa at habang papaalis ito ay biglang umilo ang kamay ng bida. Maya-maya pa ay lumabas mula dito si Daylo na medyo kinagulat ng bida dahil napapaisip daw siya na kung saan ito napunta, at di naman niya akalain na nagtatago lang ito sa kanyang beast crest. Tinawag naman nito na brat ang bida dahil sa pinainam daw siya nito ng kanyang heart blood kaya nahimete daw ito dahil sa kawalan ng dugo. Naaalala pa nito ang pagdating ng rescue team sa tamang oras at di daw nito gusto na ma-discover siya ng iba pang mga tao kaya siya ay nagtago na muna. At tinanong pa niya ang bida tungkol sa sinabi nito na siya ay nahulog sa cliff at kung totoo ba na ito ay isang aksidente lamang. Napatawa naman ito dahil hindi daw ito aksident at mula pa sa simula ay alam na nito kung sino ang nasa likod ng kanyang pagkahulog kasabay nun ay naalala niya ang pagmamuka ng kupol na si Wang Yan. At habang patuloy na inaalala ang nakakainis na pagmamuka ng kupol na si Wang Yan ay kanyang pag-alit na sinabi na saan gayon oras daw ay hinding-hindi na niya ito pakakawalan pa. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan mo ang video na ito ay palike naman po ng ating channel para ganahan ang kupol na ito, at pa-subscribe na din at pindutin ang notification bell para updated ka sa susunod na episode. Maraming salamat po.